Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Yan mga kababayan, ano? So tayo nagbabalik muli mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon pag-usapan natin, no, grabe mga kababayan. No, sinabihang hay at bangag po, o sabog. Ito pong si Pulong Duterte ni John Vic Remulla, mga kababayan. Kasi nagpapakalat po ng fake news, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito. Pag-usapan natin mga kababayan, no, dahil ito nga pong si John Vic sinabihan po ng ng sabog at hay etong si Pulong Duterte, mga kababayan. No, kasi parang nagpapakalat po siya ng fake news si Pulong Duterte. No, dito po kasing nakaraan, bigla po siya nagsabi na mayroon na daw pong warrant of arrest ng ICC. Ito pong si Bongo, mga kababayan. No, meron daw pong warrant of arrest. No, etong si Bongo. Papuntahan natin mga kababayan. Ito kasi pinagugatan po, no, nung sagot ni John Vic Remulla. Kasi, no, sabi nga po ni Pulong Duterte, no, ipa-aresto na daw po ng ICC. Etong si Bongo, mga kababayan. Ipapa-aresto na daw po ng ICC si Bongo dahil may warrant of arrest na daw. Oh, saan kaya niya nakuha yung impormasyon? Okay? Panoorin muna natin to. Pinaaresto na raw ng ICC Senator Bongo base sa impormasyong nakuha ni Congressman Paulo Duterte. Pinaaresto na daw yan ng ICC. Base daw po sa impormasyon na nakuha ni Paulo Duterte, mga babayan. Mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si diba, natatakot sila Camille Samonte. Camille, sino ang source dito ni Congressman Duterte? Yan yung magandang tanong. Sino yung source, no, netong si Duterte na nagsabing meron na daw pong ICC warrant of arrest? Si Bongo. Hindi pinangalanan ni Congressman Paulo Duterte. Hindi pinangalanan. Yun ang problema. Diba? Hindi niya pinangalanan. Kung sino yung nagbigay ng information na meron ng warrant, si Bongo. Ayan na naman tayo no? Maglalabas na naman tayo, mga kababayan, no? O maglalabas na naman sila ng mga ganyang akusasyon, na mga ganyang, alam naman nilang masela niyang information na yan, mga kababayan. No, pero, wala silang maipakitang mga ebidensya. No, wala silang maipakita, mga kababayan, na matibay, no, na ebidensya na meron ng warrant. Diba? Hindi kagaya ni Trillanes. So, ito, may warrant of arrest. Diba? Kung kanino nang galing ang impormasyon, pero anya, galing daw ito sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayon pa sa kongresista, bukod kay Senator Go, kasama rin daw sa ipinaa-aresto ng ICC ang dalawang dating police officers na hindi niya pinangalanan. Kung babalikan natin, Jiggy, kabilang si Senator Go sa pinangalanan ng ICC na co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa war on drugs. Si Go ay dating special assistant to the President ni Duterte. Kasama rin sa tinukoy na kasabwat sina dating PNP Chief Oscar Albayalde. Diba, mga kababayan, na kasama naman na talaga sa listahan yan. So wala nang bago. Wala na nakakagulat, no, doon sa sinabi ni Pulong Duterte. No, wala na nakakagulat doon. Kasi nasa listahan na talaga Diba? Parang recycled information lang, mga kababayan, yung sinasabi niya. Dating Davao Police Chief na si Vicente Danao, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at iba pa.
Banat ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang administrasyong Marcos sa paggamit ng ICC bilang political weapon sa kanilang mga kalaban? Sinasabi niya dito, ginagamit daw po ng Marcos administration ang ICC. No? Noong nakaraan, ang sinasabi nila, yung Senado. Ngayon naman yung ICC na naman. Ano ba talaga? Ginagamit daw. Bakit? Tatanungin natin muna. Tanungin muna natin, mga babayan. Sino ba, no, mga babayan, ang may ginawa noong war on drugs? Noong mga sinasabing EJK, yung mga biktima po ng EJK, Pangulong Bongbong Marcos pa? Tanungin natin, bakit ba nasa The Hague, no, ang dating Pangulong Duterte, si Rodrigo Duterte? 'Di ba meron siyang kaso, no? Crime against humanity, mga babayan. Yung kaso niya. Si Pangulong Bongbong Marcos ba may kagagawan nun? Bakit nila sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos na naman? At ikukonekta na naman itong ICC kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayan tayo eh. Diba? Maikonekta lang. Magawan lang ng kwento. Kaya minsan, no, ako marami rin ako nababasa eh, no? Sinasabi nila, nagbumukhang tanga na lang. No, yung mga tao na to na nagko-connecta sa ICC kay Pangulong Bongbong Marcos o nagko-connecta kay Pangulong Bongbong Marcos sa ICC o yung ICC ginagamit, no, ng administrasyon ngayon para patahimikin yung mga kalaban. Noong nakaraan, no, yun yung sinasabi nila. Pero ngayon, ang sinasabi nila, maleta na. Para patahimikin daw yung mga kumakalaban sa administrasyon. Maleta. Tuloy natin. Giit niya, wag daw dapat gamitin ng Marcos admin ang mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban nila sa politika at para pagtakpan ang malaking isyu ng korupsyon. Di ba? Balik tayo dun. Doon pa rin. Kaya Pangulong Bongbong Marcos pa rin nila isisisi. Di ba? Shoutouts po, Mama Jocelyn Para. Tapos ikokonekta na naman nila doon sa corruption. Tanungin natin siya. No, si Congressman Pulong. No, noong po bang panahon ng tatay ninyo, may ginawa po ba siya doon sa corruption? No, sa DPWH, 'di ba sinabi niya, no, na mayroon, no, corruption na nangyayari sa DPWH. Tanungin natin, may ginawa po ba kayo? Sinita niyo po ba yung tatay niyo? Ang dating Pangulong Duterte. May ginawa ba ang dating Pangulong Duterte laban sa korupsyon sa DPWH? Pakisagot nga po. May napanagot ba? May nagawa bang investigasyon? Kasi kung wala naman, mga babayan, wala kayong karapatan para sitahin yung Pangulo ngayon pagdating sa korupsyon. Bakit? Kasi nililinis ng Pangulo natin yung korupsyon na meron noong mga nakaraang administrasyon. Diba? Sila Diskaya, kanino ba yumaman? Balikan natin yun. Diba? Sila mismo nagsabi during the term of Duterte. No? Doon sila nag-boom. Diba sila Diskaya yung mga unang-una, mga kababayan, no, na contractor na naimbestigahan? Diyan sa korupsyon? No, sa DPWH? 'Di ba? May ginawa ba yung nakaraang administrasyon? Wala. Wala kayong ginawa. O bakit niyo isisisi ngayon? No, sa administrasyon ngayon, yung korupsyon, no, pagdating po diyan sa mga DPWH na 'yan. 'Di ba? Ito pong maleta na 'to, mga babayan, diyan po 'yan nag-ugat, no, sa DPWH. No, sa mga proyekto ng DPWH kasi mga project po yung pinag-uusapan diyan. Diyan po nagsimula, baka nakakalimutan po natin.
No, na yung mga mali-maleta na yan na pinamimigay, diyan po nagsimula yan sa DPWH, sa mga project-project. Yan po yung pinag-uusapan dyan. No, baka nakakalimutan, mga kababayan. No, netong si Congressman Duterte na wala pong ginawa yung tatay mo. Nung panahon niya na siya ang Pangulo para imbestigahan yung korupsyon sa DPWH. Hindi kagaya no, ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Diba? Jiggy. At Camille, yung NBI, PNP, mga law enforcement agencies, may impormasyon na ba dito sa sinasabing arrest warrant ni Senator Bongo? Jiggy, ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang detalye o kumpirmasyon kaugnay ng sinasabing arrest warrant laban kay Senator Go na verify din daw ito ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na siyang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng ICC warrant. At sinagundahan din yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa. Oh, baka sabog daw no, narinig yun mga kababayan. Ha? Baka sabog daw. Baka hallucination lang. Ganyan din ang pahayag ng Philippine National Police. Wala pa rin daw si Aray ko, ang sakit nun, no? Parang sabog. Kulit lang eh. Lang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Pakinggan natin itong pahayag ni PNP Chief Police General Melesio Nartates. Yan DOJ nagsabi wala silang o DILG nagsabi wala pa raw po. Okay, so ito PNP. Buti ko siya alam niya. Ako hindi ko alam. Pero sir, if ever may mga preparations pa tayo, kung sakali maglabas sa digital warrant. The Philippine National Police is ready. Oh, hindi raw nila alam. In short, wala mga kababayan. In short, wala. No? Wala pang warrant. Camille, may payag na ba ang kampo ni Senator Bongo tungkol sa usaping ito? Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni Senator Go na ipinagpapasa Diyos na lamang daw niya ang lahat. Anya, buong buhay niya ay wala siyang nilabag na anumang batas ng tao at ng Diyos. Hindi raw kasama sa mandato niya noon bilang special advisor ni dating Pangulong Duterte ang mga ginagawa ng pulisya. Umaasa raw ang senador na hindi mapupolitika ang sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Sa kabila niyan, tuloy lang daw siya sa pagtatrabaho at hindi sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Yan mga kababayan. Hindi naman sinasabi po no, doon sa kaso na siya mismo yung gumawa si Senator Bongo. Ang ano po niya is co-perpetrator, mga kababayan. Kasi sa pagkakaintindi ko, no, siya yung parang nagre-release no, ng mga payments, parang ganon. No? Yung mga bayad. Diba? Kasi may sinasabi na makadali ka ng mga pusher, diba? O ng mga high profile. No, iba-iba presyo eh. Diba? So, parang ang lumalabas, si Senator Bongo ata, yung taga-release po no, ng payments po. Kaya, base po doon, nagiging co-perpetrator po siya. No, correct me if I'm wrong, no? Kasi ganun yung pagkakaintindi ko. No, kaya po siya nasama doon po sa kaso. 'Di ba? At kung sakaling nandiyan na nga yung warrant, ay mabibigyan din ba siya ng protective custody gaya nung nangyari kay Senator De La Rosa? Jiggy, hindi pa masabi ni Senate President Whit Gatchalian kung mabibigyan din ba ng Senado ng protective custody. Sigo, mahirap daw magsalita lalo't hindi pa nga kumpirmado ang ICC warrant at nakadepende rin daw yan sa sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. No? The situations vary, no? So it's very hard to answer, and then iba naman yung situation. No? Camille, may mga payag din si Congressman Duterte laban sa administrasyon at may sagot na ba dito ang Malacanang?
Jiggy Buelta ng Malacanang, hindi ginagamit na sa data ng administrasyon ang ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mga Pilipino rin ang nagsampa ng kaso sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte taong 2017 pa raw. Isinampa ang kaso panahong hindi pa nakaupo sa Malacanang si Pangulong Exactly. Bongbong Marcos. Oh. Narito ang pahayag ni Yusek Castro. Kaya nga malabo yung sinasabi nila na ginagamit ng administrasyon ang ICC para patahimikin yung mga kumakalaban sa politika o yung mga kritiko ng Pangulo. 'Di ba? Ang nagsampa ng kaso si Trillanes Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit si Pangulong Bongbong yung sisisihin ninyo? 'Di ba? Kasalanan nila 'yan, no? So, hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Diba? Ano sabi po ni Trillanes, mga kababayan? No? Ito po, sabi ni Trillanes, huwag kayong magpapaniwala dyan kay Pulong. Ha? Huwag daw kayo magpapaniwala dyan kay Pulong. Wala pang ICC warrant na lumabas para kanino man. Kung may lalabas man later on, siguradong di niya malalaman yan. Gaya nung di nalaman ng tatay niya na may warrant na siya. Diba, mga babayan? Si Trillanes, malalaman yan kasi siya ay nakikipag-usap May connection sa ICC si Trillanes Diba? So kung si Trillanes, sinabi niya may mga ICC warrant na yan, meron na yan. Ano sabi dito? Comparing Pulong and Trillanes, Trillanes has demonstrated greater credibility. No? Mas may credibilidad daw si Trillanes. He was involved in bringing complaints before the ICC against Rodrigo Duterte. Maintains connection within military circles and has on several occasions accurately reported developments regarding arrest warrants involving Duterte and Bato. Given this record, many would view his claims as more reliable. Diba? Mas reliable pa daw po. No, kung si Trillanes yung nagsabi na mayroon ng warrant of arrest si Senator Bongo kesa po kay Pulong. Diba? Yung sinasabi ko kasi nga may connection siya. Mga babayan. May connection si Pulong. Ay si Trillanes. Ito, panoorin pa natin. Itinanggi po ng DILG, PNP at NBI ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte na mayroon na umanong ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo. May pasarin pa si Interior Secretary John Vic Remulla sa mambabatas. Saksi, si Ian Cruz. Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at 2 dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito? Diba? Ginagamit daw po yung ICC ng administrasyon ngayon bilang political weapon, mga kababayan. Para pagtakpan ang umuling pagnanakaw sa bayan. Para daw pagtakpan yung pagnanakaw sa bayan. Yan tanong natin, yung tatay ba nila may ginawa sa pagnanakaw po sa kaban ng bayan? May ginawa ba sila? Doon sa korupsyon sa DPWH? Si Senador Go naman, ipinagpapasa Diyos anya ang lahat. Pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant.
buti pa siya alam niya. Ako, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. Diba? Wala daw eh. Wala silang alam oh. PNP, DILG, walang alam, mga babayan. Doon sa warrant of arrest. Diba? So bakit tayo maniniwala kung mismo itong mga to, no, na sila yung mag-i-issue ng warrant of arrest, sila na yung nagsasabi na wala. Diba? So bakit kayo maniniwala doon sa sabi-sabi na wala namang basihan? Sinabi ni DLG Secretary John Vic Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Baka high lang daw. Hindi highly. Baka high lang, mga kababayan. Naman ang Malacanang, ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Actually, ito mga babayan, no? Si Attorney Conti na kagad yung nagsabi, no, na hindi ginagamit, no, ng administrasyon ngayon ang ICC, no, laban sa mga kumakalaban, no, sa administrasyon. Diba? Taliwas po sa pinapalabas sa propaganda netong si Congressman na Pulong Duterte. Kasi lumalabas propaganda lang yan. No? Propaganda lumalabas yung mga sinasabi nila. Kasi wala namang katotohanan. No? Puro paninira lang sa administrasyon. Parang ganun lumalabas yung mga sinasabi nila. Diba? Ang kinatatakutan ay yung pong ICC arrest warrant. Bakit daw, alam daw ni Davao City Congressman Paulo Duterte na meron na daw warrant for Senator Bongo. Posible bang malaman muli ng ibang tao outside of the ICC or even sa inyo, no, sa mga assistant to counsel, na meron ng lumabas na warrant? Kasi katulad ng kay Senator De La Rosa, sealed warrant ito, di ba? Posible kung, syempre, uusisa ka doon sa source mismo o doon sa pinagbigyan ng warrant. So, ang warrant, pagka-approve or kapag ka-issue, meron lang yan yung court mismo na yung court as a whole, kumbaga administratively, ipapadala nila yan sa mga bansa na miyembro niya at saka yung bansa na kung saan matatagpaan yung suspect. Okay. At sa Interpol. So that's one way. The other way is, posible talagang yung prosecutor magkaroon ng kopya. Kasi yung sa warrant ni Bato, kasi sila yung nag-request. Yeah. Secret ex parte, available only to the prosecution. So Okay. two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source. Okay. Or, syempre, let's not always, laging medyo nakakalimutan ko, pwedeng yung object or yung subject ng warrant. Yeah. Kung yung subject ng warrant, napakitaan, na-servan na, syempre, masasabi din niya. Kaya lang, ewan ko kung saan makukuha ni Pulong Duterte yung information niya, no? Yeah. Kasi, hindi ko alam kung meron siyang kilala sa loob ng agencies na yon. So, to be particular pa sa agencies, dahil manggagaling yan sa Office of the President, malamang ganun ang daloy ngayon, dalawa lang naman ang parang kinikilala na law enforcement officers na kaagad-agad pwedeng mag-enforce. Yeah. Yan po ay NBI at PNP. Okay. Yung isa na under DOJ, yung isa under DILG. Yeah. So siguro kung may source kayo sa loob nun, posibleng malaman kahit secret pa ang warrant. Pero, i-excuse ko na yung sarili ko kasi kahit pa po, kunyari, sa victims naman kayo, sa ano kayo, part kayo ng external list of counsels, lalo na doon, dahil wala naman talagang role sa enforcement of the warrant, kumbaga, need to know basis ano magagawin ko sa pag-serve yung warrant? Simiron lang naman ako Kaya po, yung lang pong kayang mag-serve, dapat mag-serve, technically may access dyan ngayon. Okay. And yan, sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, highly reliable source. So kung meron siyang highly reliable source na tinutukoy, sabi niyo nga po, it should come from either of the two law enforcement agencies na maaaring mag-serve ng warrant, or it could also come from the Office of the President. Tama ba yung narinig ko? Kasi ang tingin ko ngayon, doon ang pasok. Kasi kung member state sana tayo ng ICC, meron tayong liaison officer or liaison doon sa ICC at yun ay sa pamamagitan ng DFA naman. So pero under the chief wala executive. na, hindi na tayo member So, iniisip namin, paano nga tayo kakausapin? Kumbaga, wala lang naka-assign.
So, ang tingin namin, Direkta. dadaan yan sa Office of the President. Oo, kasi yun yung representative ng government. Yung medyo butas lang dyan, from that office, posibleng ipakalat Baka sa merong... iba pang agency. Wala bang, I was going to ask you this before, lalo na nga nung na-confirm na nga na meron ng na-unseal na warrant for Bato de la Rosa. I was trying to research dun sa mismong rules ng ICC. Wala bang sanctions ng ICC for yung unwarranted disclosure ng mga sealed warrant? Walang eksakto, maliban kung abogado ka ng ICC, kumbaga nandun ka sa list of counsels, kasi may code of ethics, may parang code of conduct na sinusunod yan. So, katulad po, nakalagay doon na kailangan kong respetuhin ko ano yung mga patakaran ng ICC. Kung dinisclose ko ang hindi dapat i-disclose, parang abogado, sususpend ako or i-reprimand. May iba ding mga personalidad na pwedeng, kapag may specific role na sa ICC, for example, intermediary. Ito po yung mga tumutulong sa ICC. Posible din na merong pananagutan. Pero paano kung kunyari government? Yun? Sa government, must name and shame. Katulad ng failure to arrest a person. Pinapadala ng ICC registry yung warrant sa iba't ibang bansa. Paano kung yung isang bansa, nakatulad nga ng South Africa, parang pinadalhan hindi na nga nakatuloy doon si Putin. So si Putin gustong pumunta sa kung saan bansa. Pero baka arestuhin siya doon. Baka arestuhin sa South Africa, pinadala ng letter, arestuhin niyo yan. Hindi na tumuloy si Putin. Yeah. Pero yung isang example yata sa Yemen, si Bashir, may warrant yata yun, or summons. Yung Yemen, basta sabihin na natin, may ibang bansa na hindi hinuli, nagpa-state visit pa. Nagkaroon ng hinost pa. Hinost pa tayo official. So, Assembly of State Parties, ito yung every December, actually parang may session nga recently, pero every December, nagmi-meeting yan. Nag-uusap-usap ang mga member. Tapos doon, may name and shame. Nagawa ng resolution. Bakit ganito, hindi ka sumusunod. Tapos, sometimes, yung judges mismo, kasi sa ASP, medyo it's a political entity. Minsan, yung court, sa judiciary, minsan may ipapadaloy kasi nila yung bakit hindi na-arrest. Nandun na pala sa teritoryo mo. So, dito sa ASP, sa political group, mas may parang name and shame. May resolution, can we have this country explain why they did not arrest this person? So, pwede din na, doon sa ganun, can we ask the Philippines why was there, mas bansa pero ngayon kasi hindi na tayo member no? Correct. Pero parang ganun, can we ask the Philippines why was there premature disclosure? So, pwedeng magpadala ng, ano ba tawag doon? Hindi naman memo? What is it? Parang memo. Memo din. To ask kahit na tayo ay hindi na party to the Rome Statute, to explain kung bakit nagkaroon ng premature disclosure. Pwedeng ganun. Kaya lang yun nga, baka sabihin ng ibang state parties, ano ba yun? Lahat na lang? Huwag na yan. So, it's going to be a political decision on the part of the Assembly of State Parties. Pero I would imagine pwede because we were a former member state. Yes, of course. Ngayon, ang contention kasi ni Congressman Pulong Duterte na sa supposed pagpapalabas naman daw ng arrest warrant for Bongo, Senator Bongo, ay nawe-weaponize na daw ng gobyerno ni Pangulo Marcos Jr. yung mismong paggamit ng mga ICC arrest warrant. Kaya sabi ko, nawe-weaponize, wala naman tayong role in issuing the warrant of arrest, di ba? Tama. And walang pinalaman si Marcos sa paggawa ng krimen. Well, that too. Yan yung pinakauna namin. Yun yung sinasabi ko rin, mga babayan. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa nila? Diba? So bakit gagamitin ng Pangulong Bongbong Marcos yun? Yung mga warrant of arrest na yan. Alam nyo, mga DDS na lang talaga maloloko ng mga to. Si Senator Bato, issuean ng warrant of arrest dahil po, co-perpetrator sila. Si Bongo, co-perpetrator, tsaka yung ibang mga pulis. Diba? Konektado yan doon sa kaso ni Duterte. So, anong kinalaman ng Pangulo natin doon? Tapos, isinampa yung kaso, matagal na. At ang nagsampa pa ng kaso, si Trillanes. Hindi naman si Pangulong Marcos. Pero ang sinisisi nila, si Pangulong Marcos. Diba? Nasaan yung logic doon? Makapanira lang. Ang nagreklamo po niyan ay ang mga biktima ng patayan. Huwag po nilang kakalimutan yon. Totoo na may patayan, kailangan may managot sa patayan. Yan na yung sinabi sa korte. At kung papapansin yung statement ni Pulong, walang sinasabing ganun. Kaya kumbaga, hindi naman sa pagtatanggol sa Marcos administration kasi
may mga kakulangan din yan at sila mismo may mga violations. Pero labas sila, tama ka, dun sa issuance ng warrant. May ginawa ng kabalastugan, no? Gamitin natin yung term na yun. Noon pa man, bago pa yung term ni Marcos. Kaya, yun yung, kumbaga, iniisip nila na we-weaponize. In the first place, kung hindi kayo pumatay, makakarating ba tayo dito sa ICC? Kaya, ini-evade nila yung usapin ng patayan. Nililihis. Kapag pinag-uusapan, nililihis. Kaya ang nakita ko nga, jurisdiction na naman, sovereignty daw. Ako, sabi nga namin sa sovereignty, nakakatulilig kasi paulit-ulit na parang ang laki-laki ng sinusurrender natin. Mas malaki po ang issue ng sovereignty sa usapin ng West Philippine Sea. Yun talaga. Literal, material, makikita mo, tangible yun. Pero dito sa ICC, alam niyo kung sino sinusuko? Yung pinakamasahol ng mga kriminal sa loob ng Pilipinas. Yan lang po ang tatamaan ng ICC proceedings. Kaya wag pong mag-aalangan yung, baka ako, ganun. Yung, sa totoo lang, sorry pero yung mga DDS parang ganun katakot. Baka ako, hulihin ako. Hindi po kayo maapektuhan kung hindi naman kayo ang pinaka-responsable. Sa tingin niyo ba, Attorney, since naka-adjourn sine die ang Senado ngayon, na this would actually be the perfect time para biglang maglabas ng arrest warrant para kay Senator Bongo dahil hindi na siya pwedeng tumakbo sa Senado at sabihin na i-protective custody niyo ako? Yes, of course. Sa akin nga, kung may warrant na, dapat hulihin siya agad-agad. Pero I would say, one of the mistakes in the arrest or attempted arrest of De La Rosa Bato was that he was not arrested outside of the Senate. Parang tayo yun, missed opportunity yun na bakit pa nakatungtong doon samantalang alam na may ganung issue ng matagal na yung issue. Di ba? November pa yan yung immunity. Yung problema nga kasi, mga babayan, ipinasok, no? Actually, etong si Cayetano, may contact pala siya, no? Kay Bato de la Rosa. Pero nananatili siyang tahimik. Kaya sabi ko nga noon, paano? Imposibleng walang contact yung mga yan. No, kay Bato de la Rosa. Meron yan. Nag-uusap yung mga yan. Kaya hindi ako naniniwala na wala. No, meron yan. Kaya, ano yan complicated kung parliamentary immunity ang i-claim. Kasi maski ako, sa totoo, may respeto din naman tayo dapat talaga dun sa protocol. Pero, para iwasan yan talaga, dapat hinuli na siya sa labas ng Senado noon naman. Sige. Attorney, bago tayo matapos, just a brief... Okay, so yan mga kababayan, no? At so ano masasabi po ninyo dyan? No? I-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mapatuloy na kasubaybay dito sa ating channel. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV.